Ngayong gabi, transgender, pinatay at pinutulan pa ng mga binti. Wala na yung dalawang binti niya, putol na. Tapos nakalitaw na yung dalawang buto po dito sa dugtungan. At lolang nakalibing na. Kinuha pa sa kabaong para pagsamantalahan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Binulabog ang mga residente ng barangay 176 sa Bagong Silang, Caloocan ng masangsang na amoy mula sa isang nakakandadong bahay. Doon, natuklasan ang bangkay ng isang lalaki na inuud na at sadya pang pinutol ang mga binti. Mabuting kapatid at masipag na empleyado. Ganyan daw si Michael Dulina na mas kilala bilang Shalani sa mga malalapit sa kanya. Nagpursige po siya na makatapos ng pag-aaral para mas umangat pa yung trabaho niya sa trabaho, yung position sa trabaho. Kaya lang hindi niya na nagamit kasi kagagraduate lang din po niya last year. Kaya lang hindi niya na nagamit kasi nga binawian siya ng buhay ng mga sasamang tao na yun. Pangatlo lamang sa magkakapatid si Shalani. Pero sa pagiging responsable, para siya na raw ang panganay. Wala po ako masasabi sa ugali niya kasi unang-una sa pagtulong sa mga problema minsan sa pinansyal. Talaga siya po yung nalalapitan namin. Yun nga lang, hindi raw ito pala kwento ng problema. Kahit may mabigat na po siyang pinagdadaanan, hindi ka po niya dadaingan ng problema. February 18, 2024, nagpaalam si Shalani na alis ng saglit. Pero lumipas ang 24 oras, hindi ito umuwi. Kinabahan ng mga kapatid niyang sina Mark at Jason. Almost 24 hours na, hindi nagre-reply po. Kinabukasan, kinausap ko na tong kapatid ko. Sabi ko, son, samahan mo ako, hanapin na natin si Michael. Lumipas ang 3 araw, hindi pa rin nagparamdam o nagpapakita si Shalani. Dito na nakatanggap ng tawag ang kanyang pamilya. May nakita daw na lalaking nakakulay pink na putol ang dalawang paa dun sa phase 10 sa loob ng isang bahay. Di dali-dali kami pumunta. Hindi muna namin sinabi kay Papa kasi hindi naman namin sigurado kung kapatid namin po yun. Nung araw na yon, nakatanggap din ng tawag ang Caloocan Police na may natagpuang bangkay sa isang bahay sa phase 10 ng lungsod. Mismong landlady raw ang nakadiskubre dito. Na-discover ito noong nagrereklamo yung may-ari kasi yung bahay ay isang latera. So mismong may-ari ng bahay na may nangamoy na mabaho. So nung binuksan ito nung kamag-anak nung suspect, na-discover nga na merong patay sa loob ng bahay at ito ay nilalangaw na. Tiyempo naman, nakaibigan din pala ng landlady si Shalani. Pagpasok daw po niya, sabi niya 80% si Michael to, sabi niya gano'n. Kasi kilala niya si Michael kasi halos kasama niya lagi po sa bahay. Pagdating sa crime scene, hindi na patumpik-tumpik si Mark. Agad siyang pumasok para kumpirmahin kung si Shalani nga ba ang bangkay. Isang bangkay na nakadapa ang bumungad kay Mark. Pagbukas pala ng pinto, nakita ko na yung damit. Sabi ko, si Michael nga ito. Kasi yung bag, kamukha talaga sa kapatid ko. Pagbukas, nakita ko yung mga makeup niya, saka yung handwritten ng papel nung may maliit na papel kasi kabisado ko naman yung handwritten nun eh. Pagkano, tas may mga pangalan ng tinanong ko doon sa, kasi dumating din sa crime scene yung kaibigan, close friend niya sa trabahong po ngayon sa Greenwich. Pina-confirm ko sa kanya, sabi ko, pwede ko ba itanong ka ako kung kilala mo itong mga pangalan na to ka ako? Sabi niya, mga katrabaho namin yun, si Michael nga, sabing ganun. Ay, si Shalani nga, sabi niya ganun. Doon ko po na-confirm na 100% kapatid ko po talaga. Ang problema, pagbaliktad sa bangkay, naagnas na ang mukha nito. Yung mukha, halos di mo na makilala po kasi sa sobrang
magana na mukha, halos pumutok na yung, halos lumawala po yung dalawang mata niya nung nakita ko eh. Nasa decomposition stage na kasi yung bangkay nung natagpuan. Isa pang kahindik-hindik na nadiskubre ay ang cooler na nasa crime scene. Nung pagpasok ko po kasi, kagad, una napansin ko kasi wala na yung dalawang binti niya, putol na. Tapos nakalitaw na yung dalawang buto po dito sa dugtungan. Sinuud na po yung ganito niya kasi ang dami ng ano, mabaho na po talaga mabaho na ng pagpasok ko. Tapos may hiwa po siya sa leeg nun eh. Tapos yung isang paa po niya nakalagay sa cooler. Yung nakita ko po, isang paa lang po. Kaya lang, akala ko nga po nawawala yung isang paa niya eh. Tingin ng Soko, sinadya ng linisin ang lugar matapos ang krimen. Malinis yung lugar. Malinis yung crime scene. Kumbaga, nalinis na ito. At ang makikita mo lang, duguan, dun sa foam. So sa final search ng Soko, meron tayo nakuhang, pinakita sa akin yung kutsilyo na nakuha nila sa crime scene. Ang person of interest talaga natin dito, tinitingnan natin ay 3. So ang person of interest po pwede maging suspect, pwede rin maging witness, depende sa kanilang statement. Sino kaya ang may-ari ng bahay kung saan natagpuan ang bangkay ni Shalani? At may kinalaman ba siya sa karumaldumal na pagpatay? Bukod sa pinuto ng mga binti, nagtamo pa ng iba't ibang tama sa katawan ang pinaslang na biktimang si Shalani. Senyales na may napakatinding galit sa kanya ang salarin. Naagnas at pinutulan pa ng mga binti at isinilid sa cooler. Iyan ang karumaldumal na sinapit ng biktimang si Michael Shalani Dulina sa isang paupahang bahay sa Phase 10, Caloocan. Sa patuloy na pagsusuri, nakumpirma ng mga pulis na may iba pang mga saksak sa katawan si Shalani. 3 ang itinuturing na persons of interest ng mga pulis. Isa sa kanila, si Jello Villanueva na isang tattoo artist. First time ko lang po talaga nakita yung mukha nung tattoo artist na suspect po na yun eh. Hindi ko po kilala talaga po yun. Nagulat na lang din po ako, ba't napunta siya doon sa lugar na yun eh. Hindi po namin kilala talaga kung sino po yung tattoo artist po na yun. Pero may nakapagsabi doon na isang beses na halos parang nakita daw nila yun doon sa bahay na sinundo siya doon sa bahay na tinutuluyan niya. Kasama rin sa persons of interest ang mga kaibigan ni Jello na sina alias Kulot at alias Oching. Noong February 18 kasi, nakuhanan ng dalawa na naglalakad sa may Phase 10 sa Caloocan kasama sina Jello at Shalani. Ilang araw matapos mapaulat na nakita na ang bangkay ni Shalani, kusang lumapit sa mga otoridad si alias Oching. Kinumpirma raw nito na nag-inuman sila ni Shalani, Jello at alias Kulot nung mismong araw kung kailan nawala ang biktima. Sa statement ni Oching, noong February 21 at February 18, nag-meet up sila ni Jello para tanungin sana ni Oching kung ano na status nung pasahod sa kanila dahil nag-construction sila ng 2 weeks sa Tanay Rizal. So hanggang sa napagkasundoan ni Jello na maghanap ng pagkakaperahan, yun niya yung booking nila si victim. Yun, na-meet up nila si victim sa Lacson Street, sa Bagong Silang din, malapit sa pinangyarihan. Kung saan natagpo ang patay si victim. Then, nag-inuman sila. Inutusan naman bumili ng yelo si Oching. Mga after 20 minutes, bumalik siya. Pero iginit daw ni Oching na matapos niyang bumili ng yelo, inabutan na niya ng nakapatong si Jello sa dibdib ni Shalani. Hanggang sa maya-maya, sabi ni Oching, nakita niya na nakapatong na si Jello sa dibdib ni victim. At maya-maya pa, bigla na lang iginilitan sa leeg at sinaksak. Pagkatapos ng krimen, nakita naman daw ni Oching na kinokontak ni Jello si Kulot. Napansin ni Oching, meron siyang kinokontak na isang lalaki na kinalaunan dumating. Pagkakatawag ni Jello ay certain Kulot, no? At after a minute, umalis na si
Oching, umuwi na sa kanilang bahay. Then kinaumagahan ng February 19, nakatanggap ng message ito si Oching mula kay Jello na magpakalayo-layo na siya o kaya pumunta siya sa mga kakilala niya. Siya nang bahala sa magulang niya at siya na ako dun sa nangyaring pagpatay kay victim. Dahil sa kanyang salaysay, itinuturing na ngayong witness si alias Oching, habang wanted pa rin ng otoridad ang tattoo artist na si Jello Villanueva at ang kaibigang si alias Kulot. Para naman sa pamilya ni Shalani, malaking tanong pa rin kung bakit kinailangan pang putulin ang kanyang mga binti at isilid sa isang cooler. Siguro po ang plano po nila, kaya nila puputol-putulin para itapon sa ibang lugar yung parte ng katawan. Kaya lang po siguro dahil mag-uumaga na nung nangyari yung krimen po na yun, siguro nataranta na sila, kinapos na sa oras. Kaya ang ginawa na lang po nila, iniwan na lang po doon kasi hindi na nila madidispatcha yung katawan ng kapatid ko. Siguro dahil sa gusto na nilang i-dispose o ilabas yung bangkay at hindi nila mailabas ng buuhan ito, gusto nila unti-unting chap-chapin yung katawan ni victim. Ngunit hindi nila nagawa ng tuluyan. Paalang kasi naputol nila. Yun ang nakikita. Hanggang sa mga oras na isinusulat namin ang istoryang ito, hindi pa rin daw masabi ng mga kapatid ni Shalani sa kanilang ama ang karumal-dumal na mga detalye ng kanyang pagkamatay. Hindi makatao yung ginawa nila sa kapatid ko. Galit na galit talaga po ako. Kung totoo siya, masakit po talaga din sa dibdib ko yung ginawa nila. Grabe naman paghihirap yung ginawa nila sa'yo. Sinaksak ka na sa likod. Hiniwa ka pa sa leg. Tapos pinutol pa doon ang pinti mo. Lagi na matatak sa isip ko po yun. Kung minsan nga, napapanagiripan na raw ni Mark si Shalani. Kaya lalo siya naging desidido na ipaglaban ng hustisya para sa kapatid. Sabi ko kay, alam mo naman matatakotin ako sa ganyan ka ako. Huwag ka na magparamdam, ilalaban ko yung kaso mo. Ibibigay ko yung hustisya. Makabawi man lang ako sa mga tulong mo sa amin. Lalo na sa mga anak mo. Pakabuti niya sa ako eh. Pagmahal sa mga pamangkin yan. Kahit walang-wala yan. Hindi niya kinakalimutan mga pamangkin niya. Sana sumuko ka na, tapos ituro mo na lang yung mga kasama mo na gumawa sa kapatid ko niyan. Maliit lang naman din ng Pilipinas eh. Posibleng hindi ka makita once na mailabas ang tsura mo sa internet. Napakadali ka na lang makita. Nakakalungkot na isang buhay ang nasayang dahil sa isang walang kabuluhang krimen. Muli, ako po ay nakikiramay sa pamilya ng biktima. At nangangako kaming tututukan ang kasong ito hanggang sa tuluyan makamit ni Shalani ang hustisya. Susunod, lola na kalilibing lang. Natagpo ang nasa labas na ng kanyang kabaong at hubot-hubad. Laking gulat ng magkakaanak sa Santo Domingo, Albay nang biglang lumabas sa hukay ang inilibing na nilang bangkay ng isang matandang babae. Ano kayang kababalaghan ang nangyari? Tulad ng ibang nawalan ng mahal sa buhay, ganun na lamang hinagpis ng magkakapatid na Analea, Jefferly at Joselito nang pumanaw ang 82 taong gulang nilang ina na si Nanay Purificacion Balbin. Ako po yung huling kasama niya dun sa ospital that time. Yung bago siya malagatan ng hiling. Sabi ko sa kanya, kung gusto mo na pahinga, sabi ko, pahinga ka nanay kasi ayoko ako nahihirapan ka. Pebrero nang makomatos si Nanay Purificacion. Makalipas lamang ang 2 araw, sumakabilang buhay na ito. Tapos tanggap na namin na gano'n yung nangyari. Kasi lahat naman tayo darating sa time na gano'n.
Kahit anong laban natin sabay, kung talagang oras mo na para kunin ka ng Panginoon, wala. Yun na po yun ang oras mo. Naiburol at naihatid na sa kanyang huling hantungan ang kanilang ilaw ng tahanan. Pero nadagdagan pa ang sakit na kanilang naramdaman matapos ang libing. Sobra pong sakit nun. Para po kami dinurog na magkakapatid. Kung sa sakit ng ganun, sakit na matay ang nanay ko, kinakaya po namin magkakapatid ka unti-unti, makakaya din natin yan. Pero yung ganun pong ginamot, napakasakit po yun sa amin. Ni sa hinaga po, hindi ko po gagawin sa kanya yun. Ginawa po siyang para siyang manikang itinapon, para siyang hayop na ganun. Umaga ng Pebrero 7, isang araw lang matapos ihimlay ang kanilang ina, natanggap ni na Analea ang nakakagimbal na balita. Sunday po morning, meron pong kagawad na dito sa amin na nakasunod sa kapatid ko. Hindi naman po nagsasalita. Parang hindi niya po kayang indirekta kami kung anong nangyari sa nanay ko. Hanggang sa nagsalita na po yun na sabi, hindi niyo ba alam? Wala bang nagsabi sa inyo? Yung atol ng nanay niyo, nakabukas, nasa baba. Dali-daling sumugod ang magkakapatid sa Santo Domingo Catholic Cemetery upang alamin ang nangyari. Pagdating po namin doon, naka-cordon na po yung palibot. Yung atol po ng nanay ko, nasa baba na. Nasa third floor po ng parang apartment style yung ng nanay ko eh. Nasa taas. Tapos, nandun na po sa baba yung taol, buka na siya. Basag po yung hanggang ganitong parte. Tapos wala po yung nanay ko sa loob. Hinahanap po namin. Nandun mga 100 meter po. Nandun po nanay ko nakasubsob sa lupa. Sa lupa mismo. Itong isang paa niya naka-split. Itong isang paa niya po bali. Hindi po bali yung paano nung inilagay. Ako kawawan naman yung nanay ko. Hindi po ganun yung itsura niya. Ang dumi-dumi po niya. Tapos yung diaper niya po, wala na po. Wala na po siyang diaper. Panty diaper niya. Nakita po namin sa ganun na siwang. Nandun yung diaper sa kapanty niya. Tapos yung stocking niya po, nakapatong po sa isang nicho. Tapos yung buhok niya po talaga, mong kinalat ka siya. Kasi yung buhok niya po nagkalat po doon sa ng nicho. Nandun po nakakaskas yung buhok niya. Na kinuha po ng pulis yun. Lalo pang nanlumo ang pamilya na makita ng malapitan ang hitsura ni Nanay Purifikasyon. Yan, nung itihaya po siya, napakalaki po ng biyak ng dito ng nanay ko. Kasi yun dito, parang parte niya po pasa, hindi ko mawari. Baka pagbagsak nung ataol, nabasag yung yung salamin. Yun po siguro nakahiwa. Sabi ko, ang linis niya nung inano namin. Tapos ganun yung itsura niyang ahabutan namin. Maging ang sepulturero na unang nakakita na nakabukas na kabaong, hindi makapaniwala. Nakita namin dyan yung kabaong, tapos nandun po nakita namin din yung bangkay. Nung una po, kung kita ko, hindi ko na bangkay po. Hindi ko po mahalata na bangkay kasi nga kulay abo na siya. Tapos nung linapitan ko po, nakita ko po yung paa. Pero siya mismo, aminado, pwedeng mabuksan pang nicho dahil malambot pa ang mga simento nito. Matali po, kasi medyo malambot pa po siya. Buo pa po yung hollow blocks. Buo pa. Hindi pa po siya na yung tumigas po. Sa puntong ito, hindi na nagawa pang itago ng magkakapatid ang kanilang emosyon. Ang pinaka nakakaano po nung para sa amin, yung tanggalan siya ng diaper. Kung hindi po pinwersa yung tape, naka-tape po yun niya eh. Hindi po matatanggal yung diaper kung ano pong intensyon nila. Ay, parang bigat-bigat po. Hanggang ngayon. Di lubos maisip ko yun. Bakit ginawa sa nangalang? Napakabait na tao. Hindi kami nga mga anak gusto namin siyang at least matahimik na that time din. Matahimik namin. Pero ganun yung nakita namin sitwasyon. Yung galit. Kahit sinong pamilya pag ganun ang ginawa sa pamilya na nasabog ka eh. Tatanong ako bakit ganun ang ginawa at kung sino ang ginawa.
Sino makaisip na gawin ang kahayupang ito sa isang lola na pumanaw na? Dobleng sakit ang nararamdaman ngayon ng pamilya ni Lola Purificacion. Sino ba naman kasi ang mag-akala na ang isang lola na napaglamayan na at nailibing magiging biktima pa ng kahalayan? Maraming masasayang alaala ang pamilya Balbin sa 82 taong gulang na si Nanay Purificacion. Lahat naman daw po na apo niya, mahal niya po. Pati po yung mga anak niya, mahal niya din po lahat. Malambing siyang magulang. As in, kahit bira na kumuwi rito, yung pagiging magulang niya, nandun pa rin. Kaya naman, ganun na lang ang hinagpis nila nang pumanaw siya nito lang Pebrero. Pero dumoble pa ang kanilang pagluluksa matapos lapastangin ang kanyang katawan. Ang malaking tanong sa pamilya, sinong gagawa ng ganitong kahayupan? Ang nanay ko po, nandito lang naman po yun sa bahay. Kaya nakatataka po kami kung sino po. Clueless po talaga kami. Tahimik po kaming tao. Nandito lang po kami. Halos kilala po kami ng mga tao dito. Kaya yun po ang pinakamasakit sa amin. Hindi namin alam kung sino ang gumawa sa kanya. Wala naman kami inilagay sa nanay namin. Ang nilagay lang namin dyan sa loob, yung nobena ang ginagamit niya. Yung rosaryo, nobena, tapos yung pustiso niya. Kung pagnanakawan, wala namang makukuha ron. Bakit ganun ginawa sa nanay namin? Sa amin po, sa family namin, katarungan lang naman po sa nangyari sa nanay ko. Kasi hindi po talaga makahayop po yung ginawa nila. Patay na po yun eh. Inilibing na namin, tapos pinakailaman pa nila. Binaboy po nila yung itsura ng nanay ko. Sobra pong ginawa nila. Sa pakikipag-ugnayan namin sa Barangay Santo Domingo, napag-alaman naming may kahina-hinalang lalaki silang nakita sa CCTV. Sa area po kasing yun, may CCTV ako doon na naka-install. Covered lang yan along the highway. Pero po, nahagip niya rin po yung gate ng simenteryo. Sa other area po, wala na pong CCTV. Lalong-lalo na po doon sa loob ng simenteryo, wala pong CCTV doon. Ang nakuha po namin CCTV sa yung pag mayroon pong pumasok na tao doon pong mga bandang alauna, then lumabas po siya ng mga around 1:40 AM. Ang suspect namin is palagay namin nag-iisa lang po siya kasi base po sa investigasyon wala naman po talagang ibang tao doon na pumasok. Mabilis na umaksyon ng Santo Domingo PNP at agad nakuha ang resulta ng medico-legal ng biktima. Ang nakapanlulumong resulta, May penetration po doon sa bangkay po yun. Nagkaroon po ng genital examination. Yun nga po, ipapadiini po yun. Then, yung mga person of interest po is ipapadiini rin po namin, subject for DNA po. sa mundo ng siyensya, tinatawag na necrophilia ang pagkikipagtalik sa isang bangkay. Kaya ang tawag necro, dead, philia meaning desire or matinding pagnanasa. Ang isang tao kung wala siyang mental disorder na necrophilia, maaring yan ay dahil sa droga. Because a person who is into drugs can cause a lot of behaviors beyond normal. Alam niyo naman, pag ang tao nakadroga, nagagawa niya ang hindi nagagawa ng isang normal na tao. Pero ang tanong, may pananagutang legal kaya ang mga gumagawa nito? Hindi siya rape sapagkat pag namatay ang isang tao, hindi na siya tinitingnan ng batas bilang isang nabubuhay na tao. Sa ngayon, ayon kay Attorney Rob Guzon, pwedeng makasuhan ng suspect dahil sa ginawang paghukay sa bangkay ni Nanay Purificacion nang walang permiso. Kapag ka ang isang tao, ano man ang intensyon niya, ay hinukay niya ang bangkay na walang permit na ito, ay nababiolate niya ang sanitation code of the Philippines. If a person disrespects the dead, ay maaari siya pagbayarin ng korte ng damages. Dahil sa insidenteng gumimbal sa Barangay Santo Domingo, naghigpit pa sa pagbabantay ang mga tanod, lalo na sa sementeryo, kung saan bigla na lang hinukay ang isang bangkay at
pinagsamantalahan pa. Actually po talaga hindi natin maiwasan, may mga natatakot na din po kasi ganun ba naman nangyari. Aside from mga CCTV ko pong nakaka-install, kasi 16 cameras po yan sa buong barangay, sinabihan ko naman mag-red alert. Ang mga namamahala sa sementeryo umaasang hindi na ito muling mauulit pa. Linagyan na namin ng grills pong kahoy para yung makapit po yan, hindi basta-basta. Para sakali may plano, balak, matatagalan siya mahirapan po siya. Para di na po maulit po. Kasi ang laking perwisyo yung ginawa, walang respeto po yun. Ang pamilya ni Nanay Purifikasyon umaasang mabigyan ng hustisya ang nakapanlulumong sinapit niya. Gusto ko siyang makausap. Tatanungin ko sa kanya kung bakit ganun nangyari. Bakit ganun ginawa mo sa nanay ko? Na yung nanay ko, ang bait-bait doon. Maraming salamat po, Sir Rafael Tulfo, sa tulong pong binigay niyo po sa pamilya namin. Sana po talaga malutas na po yung kaso po ito ng kay nanay na mabigyan po siya ng hustisya sa karumal-dumal pong ginawa sa nanay ko. Maraming salamat. Ang hustisya ay isang karapatan na ipinaglalaban para sa lahat. May buhay man o yumao. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.